its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance.
It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. Know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven away. Men, good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Andito na naman po tayo sa ating Mother's Online Morning Devotion. Ayan po. At maraming salamat na tayo ay patuloy na binibigyan ng Panginoon ng kalakasan. At bagamat malamig, pero hindi naman na masyadong malamig. Ayan. Pero yun nga, mahirap pa rin gumising, pero tayo ay ginigising palagi ng Panginoon araw-araw. At tayo ay patuloy na magpapasalamat sa Kanya. At ngayon, kasama ko ang mga mothers na host dito sa studio. Kami po ay magkakasama. Dito po kami, Sister Vicky, Sister Benny, at Sister Irene. Sister Beth ay mag-Google Meet. Andyan na ba siya? Andyan na Sister Beth. Yan, babati po sila sa inyo ng isang magandang umaga po. Atin na po kayo. Amen po. Thank you, Ma'am Sila. Good morning po sa ating lahat. At kahit sumisikat po yung araw ay umuulan po dito sa Baguio. Kaya enjoy po natin bawat salita ng Diyos na muli ating pag-uusapan at maririnig po at susundin po. Yun lang po. To God be the glory. Irene. Imbag nga bigat kata kayo ami dito'y ka Ilocanoan. At dyan sa Kabisayan may buntag sa tanan. Kahit dito sa Baguio, yan, maraming Bisaya. Yan, may buntag. Sa Kabikulan, Diyos maraming naagasan ng boss. At dyan kay Ma'am Flor sa Japan. Ohayo gozaimasu. Stay tuned po, mga mothers. Amen. Magandang umaga pong muli at kami po ay umabati sa inyo na
isang malamig na umaga. Samahan niyo po kami hanggang sa matapos. To God be the glory. Men, at hindi ko alam kung sino yung mga nakaano na ngayon. Ayan po. Good morning po kay Pastor RJ. Ayan, kasi monitor daw tayo ni Pastor RJ. Ayan. Si Brother Salvador Bore, good morning. Sister Roland Sanet, good morning. Sir Ariel and Ma'am Apple, good morning. Naimbag nga agsapa, good morning to all. At sila pa lang po yung ating kasama sa Facebook Live. Dito naman sa studio ay kasama pa rin natin ang mga mothers na kasamahan natin ng mga full-time staff na mga mothers. Yan si Sister Jamaica, Sister Cherilyn, Sister Mercy, and Sister Risa. At tuloy-tuloy na po tayo at i-open po. Yan, ipapaliwanag po ni Sister Vicky ang ating topic po ngayon na si Sister Irene po pala. Ayan. Knowing God in a Christian Motherhood. Yan. Sister Irene, ay papaliwanag niyo po yan. Yung pagiging Christian mother. Yan po. Sinabing Christian mother ay tayong mga nanay, tayo yung tumanggap sa Panginoon, at yung pagiging mother naman, tayo yung magsisilbing tagapagturo. Yan. Sa ating mga anak, tayo yung halimbawa sa pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. Paano natin sila i-impluwensyahan ng salita ng Diyos? Yan po. Amen. Good morning. Yung main topic po natin is knowing God is a Christian motherhood. So, papaano ba natin ipapakilala? O kinakailangan bago natin pakilala sa ating mga anak, dapat tayo munang nangunguna, mga mother, as a motherhood. Meron tayong pusong mapagmahal. Yan, number 1. Pagmahal natin ang ating mga anak, meron tayong puso, concern. Yan. Sapagkat mahalaga po yung ating tungkulin sa ating mga anak as a mother. Na tayo yung unang teacher. Yan. Pagmulat pa lang, nung sila ay sinilang, tayo na po yung kasama. Kaya habang nasa tiyan pa nga, kinakausap natin, dala-dala natin yan. Naririnig na nila. Nagre-react yan, gumagalaw yan. As a mother, bilang isang Kristiyano, isang example makikita natin sa Bible ay dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwell first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. So, makikita natin dito sa Bible, merong example dito na mga mother na sila yung pangunahin na kung merong talagang nagdi-disciple, bawa kay Timothy, kasi siya yung young pastor na tinitrain, tinuruan, dinisciple ni Apostle Paul, nandyan pati yung kanyang lola at mother. Yan, sila yung good example na nakikita ni Timothy. Hindi siya magiging pastor kung hindi sinuportahan spiritually ng kanilang nanay. Sila yung good example. Sabi nga the aged woman, sabi sa Titus 2:3, likewise that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine. Yan. Teachers of good things. Kaya naging matagumpay yung pagtuturo ni Apostle Paul. Nandyan yung support din ng magulang, ng lola at ng mother. Ayan. Katulad sa ating mga mother na bagamat sa ating panahon ngayon, ang mga anak ay
nasa generation na tayo na sabi nga yung nasa hindi na pabuti, yan, kundi pa-worse. Pero bilang isang mother o Christian mother o good example na mother, ay huwag tayong magkonforme sa panahon ngayon. Be not conform to this world, sabi nga. Sapagkat kung tayo ay aayon, hahayaan natin, parang hinayaan natin sila na mapahamak, na imbes na tayo yung good influence sa kanila. As a mother, kung tayo ay Kristiyano, meron tayong maka-Kristiyano o maka-Diyos na pamumuhay, ay huwag tayo dapat makitaan na may hindi magandang ginagawa. Sabi nga sa Titus 2:4, that they may teach the young woman, o kung may anak tayong babae, to be sober, yan, maging seryoso, na habang sila ay lumalaki, ay nakikita nila kung paano tayo magtrabaho as a Christian. Yung mga ating mga ginagawa ay mas marami yung oras natin para sa Panginoon. Yan. Bilang full-time privilege para sa akin na nandito ako sa church. Marami akong naririnig sa ating pastor. Ayun yung pinagpapasalamat ko sa ating pastor na wala siyang sawa magturo sa atin. Kahit matanda, tinuturuan niya. Walang matanda, walang bata kapag tuturo si pastor. Na kahit sabing tayo ay may edad na, ay hindi ibig sabihin ay magaling ka na, marunong. Magpaturo pa rin. Yan. Yung pride, yun yung binabali o yung tinatanggal sa atin. Yung pride of life, lust of the eye, at saka yung lust of the flesh. Na dapat hindi tayo makitaan ng ating mga anak. Bagamat ganyan yung mundo ngayon, ilang oras silang nasa labas, nag-aaral sa secular na school, ay hindi pa rin tayo papayag na maagaw sila ng kamunduhan. Yan, sabi nga, in all things, sabi sa Titus 2:7, showing thyself a pattern of good works. Kaya, naging maayos na pastor, yan, yung pastor si Timothy, ay yan ay dahil sa kanilang Christian na lola at mother, yan. Na sila ay in doctrine, makikita mo yung good works in doctrine, showing uncorruptness, gravity, and sincerity. Kaya pag sinabing unfeigned faith, yan, sincere talaga yung kanyang pananampalataya. Kaya naging victorious, yan, naging matagumpay, naging pastor si Timothy. Yun yung bunga ng pagiging faithful natin sa Panginoon, na hindi natin hinahayaan yung ating mga anak or apo na habang maliit pa yan, makikita nila na dinadala natin dapat sila sa church. Kaya nga tayong mga mother, huwag tayong mag-absent pag Sunday. Dapat present tayo kasi mahalaga yung maririnig natin sa ating pastor para meron din tayong maituturo sa ating mga anak, sa ating mga apo. Lang po, to God be the glory. Amen. Thank you po, Sister Irene. Napakaganda po yung sinabi niya na tayong mga mother, kailangan tayo yung magpupursigi. Magpupursigi sa ating mga anak. Naalala ko lang yung sinasabi sa atin palagi ng mga pastors, Pastor Hill, Pastor RJ, na nagtayo, building a godly family. Ang mag-asawa ay kapag nagsama ay one flesh na. And then sabi dun is one flesh na yung mag-asawa, tapos ang yung purpose ng marriage is to multiply God's image. Yun po. Kaya kung God's image yung imumultiply natin, paglaki ng ating mga anak is wag nating hayaan na sila ay maging image ng world. Ayan po. Kasi, yung sabi ni Sister Irene na sa panahon natin ngayon is kakaiba yung mga kabataan. Pero sabi nga niya, huwag tayong magpapadala sa mga ganong kasabihan na kakaiba yung mga kabataan, mahirap utusan, mahirap makinig, hindi serious sa mga sinasabi natin.
pero wag po tayong magpapadala doon. Kaya ang purpose natin palagi, mga mothers, is to multiply God's image. Yan. Kaya kung tayo, nanay, iba yung focus natin, worldly din tayo, paano magiging God's image po yung ating mga anak? Kung, yun nga, sabi niya, wag mag-i-skip, wag mag-a-absent sa bahay, pananambahan, kailangan priority po natin yun talaga, na ipaglaban po natin na palagi tayong nasa church, makikinig po tayo ng Word of God. Yan po. Yan po, kasama po natin si Grace Cacho Kaalim. Good morning, Sister Grace. Yan po sa Pangasinan. Si Krisha din po. Sister Myra, good morning po. Sister Joyce, Sister Heidi, good morning po. Yan. Thank you po, Mama Irene, sabi ni Sister Heidi. Yan po. At Sister Benny po. Sister Vicky po. So muli, napakaganda yung introduction ni Ma'am Irene. At kitang-kita naman po sa kanya. Siya po isang full-time dito sa church. Yung panganay niyang anak, nasa nasa salita ng Diyos. At yung nag-iisa niyang babae, nag-iisa ba talaga? Ay nandito po sa church. At talagang makikita natin na sila po si Sir Edgar, nandito rin. Ayan, siya po yung nagdi-devotion ngayon sa mga full-time. Kaya napakaganda po na sa mga sinabi po niya, talagang andyan yung kwan ng Panginoon sa kanila. Andyan yung talagang blessing. Yan na po yung pinakaanong blessing sa buong pamilya na nasa church po. Kaya ang ganda po yung introduction po natin. At ako naman, isang nanay. Ayan. Kahit nawala po tayo sa church, yung nga, at lahat naman po tayo, karamihan po dito, karamihan, ay hindi, yung mga sinabing words ni Ma'am Irene, talagang hindi alam po yun. At talagang sa sariling kaalaman, pero yung kami na mga matatanda, parati ko yung sinasabi, yung nakagisnan sa mga lolo, lola, ay salamat na nung napunta kami po sa church, talagang makita mo yung blessing na alam ng Panginoon yung puso mo, dinala ka sa church. That time na na-save po tayo, yun po yung treasure natin. Na pag wala po tayo dito, kahit nga parating sinasabi sa atin na ating mahal na pastor na kahit nasa Baptist church ka o anumang church na alam mo na may kilala mo ang Panginoon. Pero yung sariling pamamaraan pa rin ay hindi po yung talagang success po natin. At ang success po natin ay talaga yung mamuhay sa kalooban ng Diyos na may bawat salita ng Diyos. Na yan na nga bakit yung iba ba't ayaw i-treasure yung bilang isang Kristiyano. Andyan na yung instruction sa Proverbs pa lang po na dapat araw-araw bilang isang Kristiyano ay yun po yung ipapamuhay. Andyan na yung instruction, hindi na po tayo mahirap. Paglinggo, yan nasabi na rin yung church attendance. Paglinggo, nandyan na rin na talaga ibibigay natin yung araw ng linggo. Kasi nga andyan po yung mangungusap yung Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ating pastor na dapat hindi natin tulutulugan ang preaching kasi yun po yung panglaban natin. Sa ngayon, salamat talaga kasi sa bawat Bible study natin, ano yung itinataas natin? Yung Panginoon. Sa talaga nandyan na yung kabi-kabilaan na panic buying, makita mo rin sa cellphone mo, andyan yung anong dapat daw gawin sa ganitong gera, sa ganitong krisis, na yan, araw-araw tumataas ang gasolina. Pero pag may salita ng Diyos tayo, na God will provide, basta unahin natin. Kaya babasahin ko po yung mga temporal things na karamihan, yun po yung inuuna. Kaya salamat talaga sa Panginoon na kami po bilang isang nanay. Andyan yung salita ng Diyos na nagbibigay ng guide, ng protection, ng advice, ng counsel para hindi po makita ng mga anak po namin na biro mo, hindi sa pagkuhan po. Yung mga anak natin, bigay ng Panginoon yan. At nung ibinuntis natin, hindi naman nila at tayo ang unang-unang nasiyahan na may bata sa sinapupunan natin. Tapos ngayon, nung matigas ang ulo, puro reklamo ka. Tayo po yung unang nasiyahan, di ba? Kaya andun yung burden. Di ba?
Kaya, diba? Na, kaya kausap mo, tapos excited ka na, nalalabas, lalo pag panganay. Kaya sabi ko, ang panganay, special child yan eh. Diba? Kasi, diba excited ka, tapos pati yung pagkain mo, iniingatan mo kasi, siyempre, maapektuhan yung nasa tiyan mo. Tapos bibili ka ng pag, ang, diba? Tapos nang matigas ang ulo, ang dami mo ng isinusumbat sa anak mo, 'di ba? Kaya dapat hindi tayo makitaan na burden talaga natin bilang isang nanay. Bigyan ng magandang welfare. Ano yung welfare? Kapakanan. Yun ang pero kung wala po tayo sa salita ng Diyos, ang alam natin na kapakanan, temporal. 'Di ba? Kaya ang maganda yung sinabi ni Sister Irene, yung uunahin po natin yung salita ng Diyos as Christian mother. Pero sasabihin ko lang po yung mga dito, basahin po natin sa Matthew 6, chapter 6 verse 19 to 21. Yan po. Sabi dito, bilang isang nanay, dapat ito yung makita, hindi po yung mga temporal. Alam na po natin, yung mga temporal, ayan. Yung dito, yung pangangailangan natin, pero andyan na rin po yung guide ng Panginoon, andyan na rin yung instruction na bago natin makuha yung temporal, dapat yung bilang isang Kristiyano, yung eternal na yung eternal na burden natin sa ating mga anak, yung kung save ba sila. Yung temporal, andyan, yung pangangailangan sa physical, yan, yung sa household natin, at ang kwan ngayon sa yung edukasyon, yung talaga yung pina-priority ng walang salita ng Diyos, yung mapag-aral mo yung anak mo, yung may magandang trabaho, mga temporal lang po yun. Kasi sabi po dito sa Matthew 6 verse 19 to 21, sabi niya dito, lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Verse 21, ito na po yun. For where your treasure is, there will be your heart also. Kaya, bilang isang nanay, talaga andyan yung challenge. Mamaya may meeting na naman, isa-isahin na naman kami mga staff, mga karamihan, tatanungin na naman ano na yung ginagawa nyo. Lalong-lalo na yung mga anak mo, nakakasama mo ba sa gawain? At ano yung talaga, lalo ngayon, sa totoo lang, kung wala kang salita ng Diyos, isa ka na rin na magpapanik, na lalo na yung may mga pera, mag-iimbak dyan. Diba? Kasi at patas daw ng pataas ang bilihin. So, andyan. Pero kami, nandoon na tayo bilang isang Kristiyano, ay yung isi-share ba natin, yung may salita tayo ng Diyos, hindi natin po yung wag natin sarilinin. I-share po natin, anda na naman na tutuwa kami ni Mr. Benny sa 2 araw po namin sa NFA na pumipila. Masaya kami kasi puro matatanda po doon na nakakaawa po. Lola na, pero sila na pa yung namumroblema na karamihan din talaga yung may mga apo. Kaya kahit mula alas 6 ng umaga, alas 5 ng umaga, nakapila na po doon para lang makakuha ng murang bigas. Kaya kung wala po tayong salita ng Diyos, kami ang natutuwa kami doon, yung makapag-share po doon na lalong-lalo na nakakaawa kasi magpila yan mula umaga hanggang tanghali, matanda. Tas 10 kilos lang po yung makukuha niya. Kaya yung mga nalaman po namin, itinuturo po namin kasi yung nga po, wag natin sarilinin yung mga blessings na ipinagkakalob, yung wisdom na ipinagkalob ng Panginoon. Kaya kung tayo wala po tayong salita ng Diyos bilang isang nanay, kung sa temporal lang po tayo nakatuon, ay kawawa naman. Kasi pag sa temporal, ito po yung mangyayari sa mga anak po natin. At tayo, ito po yung mangyayari sa Proverbs 21, verse 20, sabi niya, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. But a foolish, man spendeth it up. Diba? Tulad natin po, ligtas na po tayo. Tapos hindi natin pahalagahan po yung salvation, yung bawat salita ng Diyos na naririnig po natin. Andoon,
mawawaldas lang, yung masasayang lang po kung ang pagtutuunan natin po yung mga temporal na mga treasure po, karamihan. Nabibiktima pa rin kahit na nakakarinig na ng salita ng Diyos yan. Kaya andyan yung challenge ng pastor na bawat pananambahan, andyan po tayo buong family, katabi mo yung anak mo, na hanggang pag-uwi, kakausapin mo ulit yung anak mo kung naintindihan ba. Yung pastor po natin, yung parati niyang sinasabi sa mga full-time pag araw-araw na meeting, ano yung natutunan nyo sa preaching? Naintindihan nyo ba? Parating tayo kaya nandyan na, lalo na nung linggo na, huwag kayong magtatampo kung pinapangalanan. O kaya, pag nakita ni pastor na talagang binabaliwala, ang katabi mo, kausap mo, nandiyan si pastor, hindi biri-biri po yung pag-prepare ng preaching. Tapos, makita na may kinakausap kang iba na kung nire-review ko kayo, dapat mas magpasalamat po tayo kasi yan po yung sandata natin. Bawat preaching, bawat salita ng Diyos na ating maririnig at lalong-lalo na po tayo yung ating mababasa. Yun pa lang po yung maisi-share ko. Alam po natin yung mga temporal na binibigyan natin at ako nagpapasalamat ako yung burden ng magulang sa kanyang mga anak na makita niya na yung mga anak niya nagtutulungan. Alam niyo po, pagka talagang wala salita ng Diyos yung mga anak natin, may kanya-kanya. Lalo ngayong taghirap, kahit na magkapatid pa yan, mas mag-iipon siya ng sarili niya, hindi niya isi-share sa kapatid niya. Yun po yung isang nanay na yun po yung babantayan po natin, lalo na pag temporal na yan, lalo na pag yung isa nakatapos. Yun po yung pasasalamat ko kasi yun po yung nakikita ko sa mga anak ko, lalo yung bunso namin, siya yung kasama po namin. Nakikita niya yung pangangailangan ng ate niya kasi full-time po. At yun po yung talagang sinabi ni Brad Chris sa kanila, yung tatay nila na kayo yung nag-aaral sa secular, yung dalawang ate nyo full-time. Pero sila pa rin yung channel of blessing na sila po yung hindi kikita ng tulad nyo pero ibigay nyo po, yung andun yung tulong, yung andun yung pagmamahal na yun po yun na kung tayo nakapagtapos ng mga anak sa labas, yan po yung sa secular, yung at may trabaho na po sila. Yung pa rin po yung babantayan natin bilang isang nanay na huwag kakaligtaan po ang church. Lalo ng challenge ng ating pastor sa atin, yung giving ay talagang wag natin pong kuhan kasi yung mag-ipon ng temporal diyan. Lalo na ngayon, alam ko talagang nag-iipon ng pera yung mga walang salita ng Diyos kasi nga pataas ng pataas. Opo. Ayun. So, yun po yung maisi-share ko na dapat bilang isang nanay makita po sa atin na hanggang sa mga anak po natin, andyan makikita yung pagmamahalan, pagtutulungan at higit sa lahat po, yung may salita ng Diyos na nandyan, nagsishare bawat isa at kung ano man yung blessing na natanggap ay dapat ibahagi sa kanyang kapatid. So, yun lang po. To God be the glory. And thank you po. Ayan, maganda na hindi tayo nakafocus sa mga temporal na bagay at ang palagi nating isipin is yung eternal value na sinasabi. Kaya nga, ang reminder palagi ng pastor natin, habang ganyan, maraming bagay na maraming pangyayari, happenings sa mundong ito, pero hindi tayo magpapaapekto doon dahil mataas ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Palagay nating sinasaliksik ang salita ng Diyos at patuloy na nakikinig ng mensahe ng Panginoon na with a good heart ay talagang makakayanan po natin yan. Yan po. At Sister Beth po. Good morning po sa inyong lahat. Katulad yan sa video kami ay welfare ng ating mga anak. Pero bilang isang Christian mother kami na alam natin kung paano to differentiate kung paano pwede natin provide yung temporal natin. Temporal na welfare na ating mga anak. Pamagitan ng yan. Ano ba una yung temporal welfare na dapat provide? Yung immediate physical and material needs. Katulad ng physical needs natin, yung mga food, shelter, proper medication process, and then yung protection pag mayroong emergencies, binibigyan natin sila
natin sila sa makan, binibigyan natin sila ng education sa development, at binibigyan natin na pinagsasabi na pinag-ipunan yung kanilang puso ng parang pakalit na iba po. Pero sa binibigyan sa Psalms 127:26, bilang isang parent, lalo tayong mga tinatawag ng mga Christian mothers, ng kailangan mabalansin din natin doon sa national ba natin yung temporal na well. Psalms 127:26, no, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his wife. Bagamat nandoon na kasi sabi niya, ang mga anak ko na ito, hindi ko na pag-ito, na hindi rin natin na dapat hindi isang burden hindi ito pag-ito. As a parent, lumalaki tayo at pinapalaki ko na. So, tayo ay naatasan para sa kanilang spiritual, physical, at emotional. So, sabi ko yung mga temporal na yun, na mga bagay-bagay na yun. Temporal, welfare, ito na i-train natin sila in righteousness, mag-provide tayo ng protection sa kanila, in-nurture natin sila at i-ensure natin sila ay equipped na para ma-recognize nila yung value ng Panginoong Diyos. So as a parents, andun yung sabi nga yung active na training at pag-discipline natin sa kanila. As a parents, nandoon yung binibigyan natin sila ng protection sa pamamagitan ng nire-refer natin sa scripture na kung anong dapat nang gawin ng isang bata upang maging maayos sa paningin ng Panginoong Diyos. Nino-nurture natin sila at binibigyan ng maayos na environment sa pamamagitan ng pag-encourage natin sa kanila na bigyan sila ng training at instruction para sa buhay nila. At para hindi lang sa kasalukuyan, kundi maging sa future. Pino-provide natin yung daily needs natin nang sa pamamagitan ng, yun nga, yung food, yung safety, yung emotional well-being, pero ito nakaka-extend sa kung paano natin yung kinikare sila sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos. Tapos yun nga sabi nga yung na tayo yung example in faith, minomodel natin yung pananampalataya sa ating mga anak. Kasi ang mga bata, lalo na mga maliliit pa, ini-imitate nila, ginagaya nila yung kanilang mga parents, ginagaya nila yung nakakatanda sa atin. So bilang isang parents, o sabi nga tayong mga nagbibigay ng care sa kanila, nag-aalaga, guardian, na bilang isang Kristiyano na mother, sabi nga, kailangan sila yung daily behavior nila guided by love na nagmula sa Panginoon at nandoon yung pag-respect sa ibang tao. So, yung sabi nga yung kung isa-summarize natin, yung ating mga anak turuan nating maging kind, maging honest, magkaroon ng biblical wisdom para i-prepare natin sila sa mga ng kamukha nito mga crisis na to para maging malakas sila kung paano nila haharapin. Ini-ensure natin yung safety nila pamagitan ng pagbibigay natin ng maayos, safe na home na nagtuturo sa kanila para ano ba yung kapag ikaw dito sa devil side ka, ano magiging kalagayan mo kapag sa Panginoon ka, ano yung blessing na meron ka. At sabi nga doon, piniprepare natin sila yung future nga, pinapalago natin sila, pinapalakas, dinidevelop natin sila. Tapos sa pamamagitan na habang tinuturuan din natin, pinapalaki natin sila, sabi, dapat nandoon na mag-grow din sila in wisdom, sa magandang kalagayan, na dapat favor sila, yung anumang kalugod-lugod sila sa paningin ng Panginoong Diyos. Na dapat nagre-reflect yung upbringing nila sa Panginoong Hesukristo. Kaya sabi nga yung ultimate goal natin sa temporal care ng ating mga anak, dapat piniprepare natin sila na dapat sila ay nakaka-adjust, maging responsible na adult at sabi nga nandoon yung grounded in God's love. Yun lang po, to God be the glory. And thank you po, Sister Beth. Napakaganda po ng inyong mga sinabi na napakarami talaga tayong gagawin sa ating mga anak.
Paglabas pa lang sa sinapupunan, ayan, ay gagawin na tayo. Tapos yung ano nila, clothing nila, mga tayo talagang mga nanay ang responsible po. At kung tayo pong mga nanay ay mag-isa lang tayo na nag-aalaga sa ating mga anak, magpasalamat pa rin tayo kasi nga yun nga sabi dun sa Psalms 127 verse 3 na pamana ng Diyos sa atin yung ating mga anak. Binigay niya sa atin, tapos pinagkatiwalaan tayo. Tayo yung pinagkatiwalaan ng Diyos na aalagaan mo yan. Kailangan niyang batang yan ay magiging imahin ko, sabi ng Diyos. And the fruit of the womb is his reward. Ayan, yung reward. Meron tayong sa Tagalog yung reward ay ano ba yan? Gantimpala. O yun, gantimpala ng Diyos sa atin yung mga anak natin. Pinagkatiwala sa atin. Pag napalaki natin in God's image, ayan. Yan yung natin. Eternal na. Yan po. Sister Benny naman po. Ay, amen. Good morning pong muli sa ating lahat. At ito nga po yung topic po natin na knowing God is a Christian motherhood. Yun po yung natin na sabi nga po dito yung nasabi na po ni Sister Beth at saka ni Sister Vicky yung temporal welfare of our children. Na ito naman po ay yung eternal welfare po ng ating mga anak. Na tayo bilang isang nanay, yun nga, nakagisnan po natin yung mga ipinagkakaloob po natin sa ating mga anak na yung temporal. Pero tayo po na bilang isang nanay na tumanggap sa Panginoon, ayun po yung ibabahagi din po natin sa ating mga anak na yung natanggap po natin bilang isang naging Kristiyano ay ipapa-adapt po natin sa kanila ito. Na sabi nga po dito sa Colossians 3:16 na let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and in spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Na ibabahagi po natin ito na sa ating mga anak na ituturo natin na magkaroon kung ano man yung wisdom na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon, ay yun po, ibabahagi po natin sa kanila yun na ituturo natin at ano ba yung admonish, teaching, wisdom, teaching, and admonishing one another in Psalms. Nasabi po dito na meron tayong pagtuturo, na may malasakit tayo na ituro sa kanila kung ano po yung eternal na pangangailangan ng ating pong mga anak. At yung sabi nga po dito na dwell in you richly in all wisdom, na nananahan, nakatira po sa atin yung malago na salita ng Diyos na dapat ay ibahagi din natin sa kanila. At yun nga, masaganang salita ng Diyos na dapat tayo ay na dapat natin na ibahagi. Kasi sa ngayon po, yung mga kabataan nga ngayon, marami po tayong na-encounter na mga kabataan ngayon na wala pong pakialam sa mga magulang. Walang paggalang. Makaramihan ngayon na wala pong paggalang ang mga kabataan sa ngayon. Kaya yun po yung wag po nating hayaan sa ating pong mga anak na una-una po talaga tayong mga magulang na meron po tayong paggalang sa salita ng Diyos. May pagkatakot tayo sa salita ng Diyos. Na kung ituturo natin ito sa ating mga anak ay
dapat meron tayo ding pagtuturo na mahusay na pagtuturo. Ibabahagi natin na ito na meron ba tayong assurance ah, sa ating buhay. Una-una nga talaga may yung assurance natin bilang isang anak ng Diyos na tayo tumanggap sa Panginoon ay yun ang una nating ibahagi sa kanila. At tayo ba ay naniniwala na tayo ba ay may Diyos? Kasi kung tayo na magulang na hindi tayo na naniniwala na may Diyos, anong ituturo natin sa ating mga anak, 'di ba? 'Yon, kung naniniwala tayo na tayo nga ay may salita ng Diyos at tayo ay may Diyos sa ating puso, na dapat kung totoong may salita tayo ng Diyos na sa ating buhay ay naglilingkod tayong magulang, pero ang mga anak natin, bakit hindi natin ipus na maglingkod sa gawain ng Panginoon? Kaya yun po yung mga eternal na dapat po nating ibahagi sa ating mga anak, na ipus natin sila sa gawain ng Panginoon at magkaroon sila ng pagkatakot sa Diyos, at yun nga na dapat sila din ay magkaroon ng bahagi bilang isang may Diyos na kabataan. Sa ngayon nga nako, ewan ko, yun yung encounter namin ng mga magulang noon yung pumila kami nung isang araw, na may nag-uusap na mga lola, bakit ngayon, sabi gano'n, imbis na hindi na kami ang pipila dito sa sabi niya gano'n, hindi na kami ang pipila dito sa pagbili ng bigas, uutusan ng mga bata, wala, puro cellphone, sabi nilang gano'n. Sabi ko gano'n, paano kako, yung isang lola, paano kasi kako, hindi nila, walang salita ng Diyos na naririnig sa tahanan pagka gano'n Kaya dapat kako, ipus natin yung mga anak natin na hindi yung sa temporal na bagay sila masanay. Yun nga po yung dapat na meron din tayong assurance kung may assurance tayo sa ating buhay, ay ganoon din yung mulat natin sa ating mga anak. At ang sabi nga po dito sa 2 Timothy verse 7. Ang sabi po dito, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Na wag tayong matakot na sabihin sa ating mga anak na yung salita ng Diyos, na sila ay ma-involve sa salita ng Diyos at sa gawain ng Diyos. At ang sabi nga dito sa last po na verse ay na yung sa verse 12, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Na tayo dapat, wala tayong takot, hindi tayo matakot na sabihin sa kanila, ipakilala sa kanila ang tunay na gawain ng Diyos, na yung maniwala tayo, mag-believe tayo na ito ay, at magtiwala sa assurance ng ating buhay, ng ating mga anak at ating pamilya. Yun lang po, to God be the glory. Thank you po, Sister Benny. Ayan, kawawa. Kawawa naman yung lola. Bakit siya pa yung pumipila sa NFA? Opo. Maganda po kasi na yung i-balance din na wag na lang bigyan ng cellphone yung mga bata, 'di ba? Para hindi po sila magkakaganon, kasi
Ayun pala yung next topic natin, yung the effect of technology. Sa next na lang po yun. Ngayon po yung eternal welfare po na sinasabi is spiritual po kasi yun eh. Yun talaga yung para sa Diyos. Ayan, binigyan natin sila, yung mga anak natin, pinoprovide natin ng mga kailangan. O yan, pinaghahandaan natin ng pagkain kapag papasok sa school. Pinaghahandaan natin ng baon nila, ng yun yung para sa physical nila. Yung eternal naman, pang spiritual naman yun. Kaya maganda po talaga na yung sinasabi ni Sister Benny, tama po yun na wag po tayong matakot sa mga anak natin na maliit pa lang yun, inaano na natin yung salita ng Diyos sa kanila. Yung nga sinasabi na maliit, habang maliit pa sila at sumusunod sa atin, ay maging na tayo, matapang. Hindi naman yung matapang na sigaw tayo ng sigaw sa kanila, na sinisigaan natin yung mga anak natin. Hindi po ganun yung katapangan na sinasabi ng Bible. Yung tinuturuan po natin sila ng katotohanan na yung katotohanan na yun is hindi tayo natatakot na sabihin sa kanila. Hindi tayo matatakot kung anong mangyayari sa kanila yun. May warning na sila mula sa salita ng Diyos. Yun nga po yung natin talaga shield natin, protection natin para sa kanila, na yung sinasabi natin mula sa salita ng Diyos. Dinadala natin sa simbahan sila. Sunday morning, Sunday afternoon, dadalhin natin sila sa church. Wednesday night, dalhin ulit natin. Saturday, dalhin ulit natin sila. Kasi yung church, katulong po yan. Katulong ang church sa ating pamilya. Para yung mga anak natin, tapos i-check yun, sabi nga ni Sister Irene, i-check kung nakikinig yung ating mga anak. Kaya maganda naman po yun na yung palagi nating silang sinasabihan na wag ganyan ang gawin mo, wag ganito, wag ganito. Wag po nating yung kasi meron yung mga sinasabi ng nanay na nakakapagod na ang mga ito. Wala nang pagbabago, yun palagi yung sinasabi natin na opo, yan. Kaya mag-pray lang, pag-pray natin yung mga anak natin, maririnig nila yung panalangin natin, na yun ang gusto natin sa kanila. At teenager, may battle na naman, di ba? Yung sinasabi ni Sister Beth na hanggang sa yung meron na silang asawa, ay sinasabihan pa rin natin. So yan talaga yung ating role bilang Christian mother, bilang nanay, na makita natin yung ating mga anak na hindi sila hihiwalay sa salita ng Diyos. Bagamat, yun, pinapakita pa rin sa atin na may mga pagkakataon na meron silang mga pagkukulang, yung mga anak natin, wag naman nating sobrang masyadong husgahan, kasi in God's perfect time naman ay talagang meron yung pagkakataon na talagang lalago sila spiritually. Kasi na-experience ko yan kay kay Negong. Short time lang po kay Negong. 5:49. Kay Negong, kasi si Negong talagang yan. Ay, grabe. Grabe po talaga siya. So many years na talagang pasaway si Negong. Pero nagkaroon na, kinausap siya siguro ng Panginoon. Siya ay kinausap ng Panginoon. Ang Panginoon ang gumawa ng paraan na tinatanong kami na mga full-time kung anong natututunan namin sa mga devotion. Pero napakaganda po ng kanyang sagot, sabi niya. Dati po, ganito ang ginagawa ko. Dati po, ganito, wala akong pakialam sa mensahe. Pero natutunan ko na nakita ko yung pagmamalasakit ni pastor, nakita ko yung ganito. Kaya natutuwa ako kasi meron siyang mga nadadala na mga kabataan na yung malasakit niya sa mga kabataan na yun, grabe. Binibigyan niya ng damit, ganon. Sabi niya, tatay, ito, kapag nakita ng mga kabataan, talagang
binubugbog nila. Sabi binubugbog daw yung kabataan na yun kasi parang ano daw siya, anong tawag doon, troublemaker. Yung mukha pa lang daw is talagang troublemaker daw ang tingin nila. Kaya binubugbog ganun. Astig. Kaya sabi nung tatay, dalhin na lang yan sa church para palagi siyang pupunta sa church. Ganon. So yun yung binibigyan niya ng damit, nagpe-prepare siya. Kasi puro geng-geng daw yung mga damit ng bata na yun. Kaya sabi ni Pastor RJ is kung talagang siseryosohin yung pakikinig ng salita ng Diyos, ang Diyos ang mangungusap sa kanila. Okay po, at sa Google Meet po, andyan po si Sister Tintin and Sister Emilia. Nandyan po ba? Sister Emilia po ba yun? Ayan, Sister Tintin, nag-share din kayo para sa ating topic na Christian motherhood. And amen po. Good morning po sa lahat. Thank you po muli sa devotion po. Tunay nga po talaga katulad ng mga sinabi niyo po. Maraming ginagawa po ang isang nanay po sa anak. Mula kahit pa nga po sa sinapupunan pa lang mula diyan hanggang pagtanda ay talagang nandiyan po yung ginagawa po ng isang nanay na nandiyan po meron nga po temporal, may eternal ay nagpapasalamat po dahil sa salita ng Diyos ay nababalance naman po, hindi po pinapa-focus lang sa temporal, kundi binibigyan na importansya po yung eternal. Yan po. Thank you po. Sister Emilia. Good morning sa ating lahat. Salamat din sa salita ng Panginoon kasi yun din ang guide ko na paano turuan si Maureen kasi sobra din pasaway yun. Sobra. Hindi ko siguro maging siraplaka pa ako. Minsan yung parang ikaw yung kontrabida sa buhay niya. Kaya ang ginawa ko lang naman ay nanalangin ng nanalangin. At yun lang po yung ginawa ko. Hindi ko inaano kasi pag lalo mong salita sa kanya, lalo siyang hindi nakikinig. Pag pinapabayaan mo lang, yun yung ano niya. Kaya yung ginawa ko lang ay pinag-pray ko siya. Dahil lang ano ko, nilalapit ko, niluluhod ko. Kaya siguro kinausap din ng Panginoon. Kagaya din ni Negong. At sana ipag-pray pa natin para lalo pang magpatuloy. Yun lang po, salamat. Po, tulungan po nating ipag-pray yan. Magtulong-tulong po tayo na ipanalangin yung ating mga anak. Yan po. Tayo bilang mga nanay is we are imperfect nga. We are imperfect. Nagtuturo tayo ng sa kanila, kabutihan. Pero yan, ano pa rin natin sa Diyos. Yung mga bagay-bagay na hindi natin kaya ay ibigay natin sa Panginoon. And then, katulong din naman yung ating pastor. Kaya nga yung pastor natin is nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Kaya pag pumunta tayo sa church is huwag naman nating baliwalain po yung mapapakinggan natin na salita ng Diyos. Yan po. At mag-ano lang po tayo sa isang full-time mother natin dito na mag-share. Sige, si Sister Cherry. Sige, yan. Kung ano yung kanyang masasabi sa kanyang pagiging Christian mother. Amen. Good morning po sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa mga narinig ko sa mga hosts ngayong umaga at dito po yung yung mga experiences talaga nila na subok na yung salita ng Diyos sa buhay nila. Kaya ako po bilang isang nanay ay hindi ko rin pinapabayaan na sa isang araw ay wala akong panahon na makausap yung mga anak ko. Actually ay lagi yan. At yun nga yung sinasabi ni Pastor, pag nakita mo na, suplain mo na kaagad. So ganun yung ginagawa ko na hindi na yung ipagpapabukas mo pa pag may nagsumbong. Hintayin ko yan. Pag dumating, mag-uusap tayo. At
kailangan talaga nilang marinig. Sabi ko nga sa kanila, maaring sa inyo ay masakit itong mga sinasabi ko, pero wala nang ibang magsasabi sa inyo ng kailangan ninyo maliban sa akin kasi ako yung nanay ninyo eh. So, yan, binabasahan ko sila ng Bible. Ito yung sabi ng Panginoon. Yan, at sinasabi ko yung mga prinsipyo na nilalatag ni Pastor. So, sabi ko, maaring sa nakikita ko ay lalong-lalo na si Sofia. Parang minsan iiling yan or magme-make face yan. Pero sabi ko, sige, gawin mo yan ngayon. Hindi ka makikinig. Pero tignan natin kung ano yung maging ending mo. Ang sinasabi ko sa kanila, ako, matanda na ako eh. Paano na yung buhay ko. Pero okay lang naman siguro pabayaan kita. Pero ikaw, kawawa ka naman, sabi ko. So, ganun yung mga pag ako, alam ng mga anak ko yan na diretso ako pag nagsalita sa kanila. Wala akong mga pabola-bola o ano. Kasi sabi ko, bakit bubulahin ko pa kayo eh. Ito ang katotohanan na kailangan ninyong marinig. Kasi ako din ay namulat din dito sa church ng diretsahan na pagre-rebuke. Kaya sabi ko, kung hindi siguro ako ni-rebuke ng diretsahan ng mga nag-disciple sa akin, ng mga pastors na napakinggan ko, wala rin siguro akong ganitong prinsipyo. Kaya sabi ko, dapat dito kayo mamuhay. Sa inyo masakit, pero kung titignan nyo na tulong ito para mapaayos ang buhay ninyo, mapapakinabangan nyo. So, yun po yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko. At nakikita din nila yan na lagi ko silang pinapanalangin. At yun, na pinapakita ko rin sa kanila kung ano yung ginagawa ko rin bilang isang Kristiyano. At yun lang po, maraming salamat. Amen. Ayan po. May oras pa po tayo. 3 minutes. 2 minutes na lang. May oras pa. Tag 1 minute. Ayan. Anong ginagawa nyo bilang Christian mother? Yan, good morning po sa ating lahat at napakaganda ng umaga natin kasi Word of God yung napapakinggan natin. At sa akin naman po bilang isang mother, yun nga po yung sinasabi ko yung unang-una para maturuan natin yung anak natin. Sabi ko sa sarili, ako muna yung makitaan ng may salita ng Diyos. At paano ako magtuturo kung hindi rin naman ako nakikinig? Wala rin ako ituturo. At ganun din po yung sa mother na dinidisciple ko dyan sa apugan. Ganun din ang reklamo niya na ba't ganito yung anak ko, ganyan-ganyan. So, yung Bible study ko kagabi sa kanya, sabi ko, paano natin matuturuan yung anak natin kung tayo mismo ayaw natin magsimba? Wala tayong makukuha ng Word of God para ituro sa mga anak natin. Tapos, ayun po yung sinasabi ko sa kanya. Kaya kailangan sabi ko sa kanya, unang-una, ikaw muna yung makapakinig ng salita ng Diyos para meron kang ituturo sa mga anak mo. Nangyari din yun sa akin. Sabi ko, hindi agad-agad na naging ganito ako. Yun po yung sinasabi ko sa kanya na yung mga napapakinggan ko, share ko rin sa nanay na ito na, yun nga, matigas ang ulo ng anak niya. Ganon. Kaya sinishare ko rin sa kanya yung napapakinggan ko rin po dito sa church na yun pinagpipray ko na makasama po namin siya dito sa church ulit. So yun po yung yung natutunan ko po sa church na ito, and then thank you po sa devotion po na ito. To God be the glory. 1 minute po. Salamat po. Sir Mercy. Salamat po sa umagang ito muli na aming napakinggan. Napakasaya po na papakinggan po yung mga host po natin sa aming topic. At sa akin po yung eternal po talaga na pwedeng ma-share ko po ay yung pamana ng ating mga magulang sa mga ninuno natin. Walang iba kundi po yung pananampalataya na yun po yung minana namin. 3rd generation na po yung mga anak ko. Kaya naipasa din po yung pananampalataya na yun. At salamat po sa pananampalataya na sinasabi po natin na ang pananampalataya po ay kailanman po ay hindi mananakaw po yun. Sabi ng mga iba, education din po yung mag-aral ka. Yun lang ang hindi nila mananakaw sa iyo. Pero mayroong mas higit yung pananampalataya po natin na hindi kailanman mananakaw. At saka yung
nagpapasalamat tayo sa ating pastor. Meron talaga po siyang kakaibang wisdom and knowledge na pinapagkaloob ng Panginoon. Mamamangha ka na lang na ginagamit siya ng Panginoon para mag-preach ng salita ng Panginoon, para maturuan tayo. Na sabi po din ng Biblia na wala po tayong dala-dala nung pinanganak tayo, pero wala din po tayong dala-dala pag namatay po tayo, pero meron po tayong madadala. Ang kaluluwa po na nasulubining po natin. Yun po yung madadala natin sa paanan ng Panginoon. Thank you po. Good morning po. Good morning po sa lahat. Maraming salamat po sa mga host po na nandito ngayon at sa mga napakinggan po namin. Ako naman po bilang Christian po na mother, ay andun pa rin po yung battle sa aking mga anak. Pero pinapanalangin ko pa rin po na habang lumalaki sila ay magkaroon din po sila ng takot sa Diyos. At yun nga po, marami talaga tayong mga responsibilidad bilang isang magulang. At yun nga po, narinig ko din po sa isang mother kahapon doon sa school na ganun din na marami ding daing sa kanilang mga anak kasi yun nga, pinatawag siya sa office kasi nga yun, meron ding mga ginawang mga kasalanan yung anak. So napakahirap po talaga bilang isang magulang na ginagawa mo yung lahat pero nasa kanila pa rin yung mga battle po talaga na hindi nila maalis sa kanilang puso. So yun po talaga yung dapat nating ipanalangin sa Panginoon. Kaya nga, puro problema yung puro problema yung nararanasan ng mga That's why we need church po talaga. We need church, we need the word of God, and we need the man of God. Kung sa ating sarili po na pagpapalaki, hindi po natin makakaya. Opo. Kaya, let's not give an excuse po sa pag-attend po sa church. Priority po natin yung pag-attend po sa simbahan. Ayan, si Raquel Ambonon, good morning dyan sa Cagayan. See you this April. Ayan. Brad Salvador Bore, naano ko na po pala sila. Si Sir Asher Tumansano po, good morning po dyan sa Australia. Salamat po sa inyong pakikinig. Brother Percival Lagadan, good morning po. Sir Ariel, maraming salamat po sa pakikinig. Ma'am Eugene, Edralyn Mendoza, Ninang Eugene from CSI. Sister Teresa Rivera, sa California po ba siya? Sa Rosario po, good morning po. Sister Joji Alayon, ayan. Sister Joji, pupuntahan ka namin dyan. Huwag ka nang mag-excuse dyan. Opo. Pag wala na kaming campus. Modesta Armas, good morning po. Sister Tita. Sister Nelly Canaw, good morning po. At yun po, sila po yung nandito sa Facebook Live. Ayan, Matmat, good morning. At Kulit-kulit na naman. thank you po sa mga natutunan po natin ngayon at magpapatuloy po tayo anuman po yung mga ibibigay pa sa atin ng Panginoon na mga pagsubok, mga problema ay makakayanan po natin yan by God's grace. Okay, ayan po. At lingin ko po Sister Benny na tayo po ay magwawakas na po sa panalangin. Panalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa natapos na devotion. Nawa po, Panginoon, ay na-impart po namin sa mga nanay, sa iba po na ang mga topic po na naihayag, Panginoon, at ang mga verses po na salita ng Diyos na ihayag, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay maging pagpapala sa kanila, Panginoon, at sa iba pong mga nababahaginan po namin ng salita ng Diyos. Salamat po sa mga kasama ko po dito na mga host, sa mga full-time mothers, Panginoon, na andyan po sila, Panginoon, na nakaantabay.
At Panginoon, dalangin po namin na kinocommit po namin sa inyo lahat ng aming pong mga gagawin, sa aming pong mga pamilya, sa aming pong mga anak, sa lahat po ng aming pong nababahaginan sa area, Panginoon, at sa lahat po ng mga gagawin po namin dito sa church, Panginoon, ay kinukumit po namin sa inyo itong araw na ito. Bagaman hindi po maganda ang panahon, Panginoon, ay ingatan niyo po ang bawat isa, ilayo niyo po sa sakit, at ang bawat isa, Panginoon, at kayo po ang bigay ng proteksyon sa bawat isa, Panginoon. Ang mga gagawin po namin ay kayo po ang kasama po namin sa lahat ng amin pong gagawin sa araw na ito, Panginoon. At patuloy nyo nga po kaming gawing pagpapala sa ibang tao, Panginoon. At kayo po ang manguna sa lahat po. At patawad, Panginoon, sa mga pagkakasala at pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Sister Beth. Thank you po. Bye. Bye, Matmat. Ma'am Thank you. Tintin, Sister Bye-bye. Emilia, pahinga na po kayo. Tulog na po kayo.